Ginawa ko lang 'tong video 'to kasi sa experience ko sa isang online store na medyo hindi maganda at hanggang ngayon problema ko pa rin siya. Ang online store na 'to is Aku-Laku. So, sa mga hindi nakakaalam, Aku-Laku is para siyang Lazada na Hope Credit. So, pwede kang meron ka kasing credit limit sa kanila, then pwede mong gamitin yun kung meron kang item na gustong bilhin sa kanila. Down payment lang yung kailangan, which is minimal lang naman, then hulog-hulugan mo lang siya every month, depende sa credit limit mo. Warning lang kasi mag-ingat kayo sa application na to or sa online store na to kasi lalo sa payment system nila, kasi doon ako nayari. So, around last year, hindi ko lang malaman kung February ba yun or March, nag-avail ako ng cash lang sa kanila, which is okay naman kasi mabilis lang yung transaction. Helpful rin siya pag kailangan ng quick cash. Ngayon, yung kinuha kong yun, ang due date is around March 19. Kung kanito, nakikita nyo, March 19 nga yung due date. Which is, binayaran ko naman nung due date rin. Ayan, ito yung proof na nagbayad tayo nung due date na March 19. So, akala ko nung una okay na. Pero, nung binuksan ko yung application nila, then meron sana akong titingnan, nakita ko, andun pa rin yung balance na yun. So, sinubukan ko silang, hanap ko yung phone number nila, hindi ko makita. So, nag-reach out na lang ako sa support nila sa Facebook. So, yun nga, sinabi ko yung concern ko around March 24. Nag-reach out tayo sa kanila. Then, ayun, after a few days, actually almost a week, nag-reply sila ng generic na email. So, sige, generic siya, okay lang. At least, nakita naman nila yung problema ko. So, yun nga, hiniyaan ko na. At least alam nila. After a few days, in around April, April 23, nag-follow up ako kasi wala namang nag-update sa akin. So, nag-follow up ako sa kanila. Sino lang yung nakikita ko, walang reply. Pagdating ng 27, nag-follow up ulit ako. Then parang, may tumawag, humingi ng proof of payment. So, binigay ko. Nag-send ako sa kanilang kopya. Pati yung acknowledgement ng payment system nila. So, yun. Tapos, after a few days, nag-follow up ulit ako sa kanila. Wala pa rin nag-update sa akin. Ayun. Hanggang sa lumipas na ngayon ng araw, na linggo, naging May na, wala pa rin akong natatanggap na update. So, nag-follow up ulit ako sa kanila. Kung titignan nyo, nag-message ako around May 12. Nag-reply sila ng May 18. Which is generic na naman. Yun nga. Hihingi na naman ng kopya. Actually, nung kinamaga nito, may tumawag na sa akin. Hingi nga ng kopya naman, yung payment. So, binigyan ko na naman sila ng kopya. Plus, pati yung acknowledgement ng bank regarding dun sa transaction. So, ayun. Around 26 ng May, nag-reply na naman
proper department para i-check. So, sige. Ngayon, pagdating ng June 1, may message nila, sinasabi minomonitor pa. So, niyaan ko lang. So, yun nga, sabi ko nga, magdadalawang buwan na wala pa rin nangyari. Or lampas dalawang buwan na pala. Ayun, tapos wala pa rin nagpa-follow up sa akin by June 11, nagpa-follow up na naman ako sa kanila. Yun nga, tatlong buwan na, magtatatlong buwan na wala pa rin nangyari. Which is, wala naman sila masyadong reply sa akin. Puro generic lang naman yung email na binibigay nila sa akin. Hanggang sa nag-August na, wala pa rin nangyari. Nagdidemand na ako na may tumawag sa akin customer service nila. Yun, nakikita ko naman na nagiging seen yung status ng message ko. So alam kong nakikita nila. Hanggang sa medyo naiirita na nga ako. So ayun. Pagdating ng August 21, nag-reply na naman sila. Ayun, nag-apologize. Then, sinasabi nga nila posted na daw. So, tingnan ko. Ayun, pagdating sa application nila, nakita ko, bawas pa rin yung credit limit ko. Hindi pa rin siya updated. So, yun nag-message ako sa kanila, ba't ganun? Medyo asar na ako sa kanila. So, ayun. To cut the story short, so nag-follow up ako, sinabi ko yung concern ko, medyo mainit ng ulo ko sa kanila kasi nga masyado ng material. Imagine, March pa yung payment ko, August na, wala pa nangyayari. Ayun, hanggang sa follow up ayun, sinabi ko yung concern ko na yun nga, previously 11K yung limit ko, binawasan nila ng less than 7.5. Titignan daw nila. So, dumating lang ng January, wala pa rin nangyayari. Yun nga, apologize. Wala namang, wala namang nakikitang resulta or kahit anong action. Wala rin nagpa-follow up sa akin. Lalo na nung na-receive yung message nila around January 26. Kasi nakita ko na binawasan talaga nila totally yung limit ko, naging 7,480 na lang. So, nag-message na sila. Medyo umiit ang ulo ko sa message nila kasi parang ako pa yung sinisisi na parang nabawasan siya kasi hindi ako nagbayad kaagad. Well, in fact, nagbayad ako ng due date. May problema lang is yung system nila. Pero parang ako yung sinisisi. Which is parang, ano ba to? Parang inaagrabyado nyo ba yung mga tao? Or ano? Ganyan ba talaga yung customer service nyo? Isisisi nyo sa tao yung kasalanan ng system nyo? Parang hindi naman magandang customer service yun, di ba? So, yun nga, nag-reply ako sa kanila, sinabi ko, binayaran ko naman yun in time. May problema yung system nyo, hindi ako. So, bakit nyo sa akin isisisi yung bagay na hindi ko naman ginawa? Ayun, hanggang sa generic nila naman, nag-demand na ako na tumawag na manager sa akin. Wala nangyari. Around February 2 yung last email nila. Yun,
email, titignan daw, um, ayun, awa ng Diyos, katapusan ng February, wala akong natatanggap na kahit anong update. Ni ha, ni ho, wala, callback, wala. Yung huling customer service na nakausap ko sa kanila, sarcastic, na parang inaasar ka pa. So, walang, kumbaga sa akin, parang baksak yung customer service nila. So, yun nga, warning na lang, kung sakaling kukuha kayo ng item sa Ako-Laku, ingat-ingat na lang. Basta masasabi ko lang pagdating sa customer service nila, yun, incompetent siguro masasabi ko. Kasi hanggang ngayon, hindi pa nila naayos yung issue ko sa kanila. Mag-iisang taon na. Ilang araw na lang, mag-birthday na siya. So, Ako-Laku, ayusin nyo naman yung customer service nyo. Huwag naman kayo masyadong coop sa mga customers nyo. Pakiusap lang yung issue ko, pakiayos na. Kasi mag-isang taon na eh. Sabi ko naman sa inyo, kung hindi pa rin naayusin yan, gagawa na ako ng aksyon. So, isa na to.